ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shout out po sa mga baguhan pa lang at napadaan dito sa ating channel ngayon. Kung interesado ka po sa mga pinag-uusapan dito tungkol sa maliliit na negosyo, tungkol sa pagsisimula ng motor parts business and accessories, motor shop business, motorcycle and repair shop business, paki-click na lang po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify po kayo tuwing may mga ina-upload po tayong bagong video, at usually po ay everyday po tayo nag-upload ng mga videos. At shoutout na rin po sa mga bago pa lang at matagal na nating mga ka-Andrep dito. Pasuyo naman please to subscribe ng aking bagong YouTube channel, ang Anbaili Vlogs, at ang ating Facebook page. Pasuyo po pa-follow, ka-Andrep Vlogs. Ngayon, meron tayong sasagutin na napaka-importanteng katanungan ng isa nating ka-Andrep na madalas po at basic po siyang nangyayari dito sa mundo ng motorcycle parts and accessories business or motor shop business or motorcycle repair shop business. Shout out to Sir Jopet Channel. Ano po ginagawa nyo, ma'am, pag may nabuksan na items tapos binabalik ng customers? Alam nyo, hindi talaga yan maiwasan. Palaging nangyayari yan, everyday nangyayari yan, halos nangyayari everyday, ilang beses nangyayari yan sa araw-araw. Pero may rule po kasi tungkol dyan sa mga ganyang usapin, yung no return, no exchange policy. Yun ay kung halimbawa po ang binili ni customer ay tugma doon sa description or tama ang binigay naman ni shop at walang damage or hindi defective ang item na binili, tapos dinala ni customer, sinira na ang packaging, nasira, nabuksan, at biglang nagbago ang isip niya at sasabihin niya, ay ibalik ko na lang. Pwede pong hindi palitan nyo ni shop. Pero kung ang item ay mali doon sa description na binibigay niya or binibili niya or hinahanap niya, ay pwede pong palitan ni shop yung item na yon. Okay, dito sa amin applicable yun siya. Pero kung halimbawa naman na nagbago lang yung isip, yun ngayon nagbago lang ang isip, tapos ayaw niya na lang ituloy kasi ganito ganon, hindi naman daw sira, okay pa naman pala, ibalik na lang niya. So pwede nating hindi yun siya i-refund. Doon naman sa part na nagkamali si customer ng bili, yung description niya is tama yung binigay ni shop or ni store, pero siyang nagkamali doon sa description na hinahanap niya. At pagdating doon halimbawa sa bahay nila or binuksan niya na, sinira niya na yung packaging ng item, pwede na yun na hindi na palitan ng shop or ng tindahan dahil nasira na yung packaging ng item, tapos hindi naman defective or hindi naman sira yung item, pero siya ang nagkamali. Halimbawa po, madalas yan, sabihin na ignition coil, ganon, pang ganitong motor, pagdating doon, hindi naman pala. Or halimbawa, madalas yan, piston ring, sabi niya halimbawa, standard po. Sure ka na standard yon pang ganitong motor? Upo. So, bibigyan mo ngayon ng standard. Pagdating doon, binuksan bago pa lang sila magbabaklas. Ngayon, mali. Yun pala, reborn na. So, babalik ngayon sa'yo. Sasabihin, ay, mali po kasi, reborn na pala yun siya. Pero, punit na yung packaging niya. So, nasa sa inyo na po yun kung papalitan nyo pa. Sa amin, yun ang kumbaga, yun ang advantage ninyong mga customers kapag sa shop kayo mismo bumili, physical shop. You know why? Dito sa akin, mayroon lang akong items na hindi ko siya pwedeng palitan. No return, no exchange policy ako sa tatlong item na yon. The rest, pwede ko siyang palitan. Kahit halimbawa, piston ring. Bumili, sabi, pang ganitong motor, sabi niya na Rusi or Motorstar or Euro, tapos hindi naman pala, iba na pala yung black, iba ng black, o kaya reborn na pala, nabuksan na. So once na nabuksan na yon, pag sa store lang yon, like hindi shop, walang store lang alone, walang repair shop, hindi na talaga yun papalitan kahit saan. You know why? Kasi nasira na yung packaging. May mga customers na sa susunod na bibili sila at bibigyan mo ng open na,
ay hindi na sila nagtitiwala or kulang na yung ano nila, kulang na yung paniniwala nila doon na bago yung item. Masira nga lang yung packaging eh. Halimbawa, nabutas, sasabihin na nga ng customer, sure ba yan ma'am na bago po yan? Hindi po ba yan gamit? Kasi bakit naka-open na? Dito sa amin, dito sa shop, o kahit saan, sa may physical repair shop, yun yung advantage kasi kahit halimbawa ibalik or papalitan natin, halimbawa bumili nga ng standard, yun pala reborn na, so ma'am pwede papalitan. Sa akin personally pinapalitan namin at sa ibang shop yung may repair shop kasi pwede namin pa yung gamitin ulit sa the next customer na may magpapagawa, pero hindi na namin ibibigay yun doon sa bibili dahil nga kumbaga mayroon siyang pagdududa doon sa item at saka hindi mo mai-apply doon yung no return no exchange policy kung open na yun mismo or sira na yung packaging na binigay mo. Gets nyo po ba? Hindi kagaya nung sarado, ano siya, yung intact yung packaging niya, siya talagang sisira nun. So, pwede ka nang pwede mo na siyang hindi palitan kasi nasira na yung packaging pag ibinalik sa'yo. Ngayon kung store ka, wala kang repair shop, mahihirapan kang ibenta yun sa next customer na mag-walk-in. Diba? Kasi nga, baka hindi tanggapin, magsasabi kasi yung customer yun nag-walk-in, pwede po ba yung bago, yung hindi po naka-open? Ganun, kasi may pagdududa sila doon sa naka-open na. Ayan, take it from me for how many years na rin na na-experience ko yan araw-araw. So usually kapag mga ganun, ang binibigay talaga sa mga walk-in is yung intact. Walang open, ganun. Pero pag halimbawa, dito may pinapagawa, may isusukat kasi. Yun ang kagandahan kapag nasa repair shop kayo mismo pumunta, may gumagawa. Kasi pag sukat ng ganun, pag hindi, ay hindi pwede. Palit. Yung ganito kaya, yung ganun kaya, ganun yun siya. But the best pa rin talaga na may dalang sample si customer. Pero halimbawa sa amin kasi kahit medyo na familiar na rin ako, so kahit na walang sample, kapag doon sa mga palagihan, maliban na lang doon sa talagang hindi ko pa na-encounter for 9 years, ay yun, nangihingi ako ng sample or yung mga first time ko pa lang na marinig or first time ko pa lang ma-encounter, ganon. Pero pag yung madalas, medyo na familiar na rin ako, so kahit na wala ng sample. Yun yung kagandahan din dito kasi medyo may tiwala na yung mga customer na alam ko yung mga item na binibenta namin. Kasi sa totoo lang, marami din talagang hindi pa familiar at hindi talaga nila alam. So, yun yung advantage kapag doon kayo sa mga may physical shop bumibili or nagpapagawa. Sa akin, pinapalitan ko siya. Kasi, halimbawa, kahit mga brake pads, di ba yung mga brake pads nabubuksan kasi isusukat nila pagdating doon, ay, mali pala. Minsan po, sa shop din mismo ang nagkakamali. Halimbawa, bibili sa akin, sniper, front brake pad, pang sniper 150. Tapos, may sniper 150 kasi yung medyo mahaba. Tapos, meron din yung pang Roser 135 lang, pang M3 lang siya. So, depende yun siya. Minsan, hindi nagsasabi din si customer na iba na yung caliper niya. Minsan, tulad yan, brake show, hindi nagsasabi na ang hub niya na dating pang TMX, XRM na, or XRM, ginawang ganito. May mga conversion, hindi sila nagsasabi. Halimbawa, Badja. Sabi, Badja City 100. Yun lang sinabi. City 100 po, opo. Hindi sinabing Badja City 100B. Kasi magkaiba yun sila ng brake show. So, doon nagkakaroon ng mga problema. Pero, kagaya ng sinabi ko, kapag sa shop kayo, papalitan yan matik ng owner. Kasi, ano yun eh, maibibenta naman yun kahit na masira yung packaging. Halimbawa sa brake pad, kahit na masira yan, okay lang kasi may ikakabit yan sa next customer. Pero hindi yan, may mga customer na hindi tanggapin yan, yung mga nabuksan na or nasira na yung packaging na yun ang ibibigay mo sa kanila. Kasi nga kulang na yung tiwala nila doon sa item mismo. So, sasabihin niya nila, pwede po ba yung bago, yung hindi naka-open? Yan, ganyan. So, okay, diretsahan sa amin dito sa akin, nagpapalit po kami kasi yun nga nagagamit namin sa sa mga repair. Pero halimbawa sa mga store talaga, strictly no return, no exchange po sila, no refund. Kapag nailabas mo na yung item na nabuksan mo na, nasira mo na ang packaging kasi hindi na nila yun maibibenta sa next customer ng mga walk-ins nila. So, yun po.
pwedeng stapleran or kahit na nga hindi. Alam mo, sa mga brake pads, may mga nakabitin na ako dyan kasi natanggal na sa packaging. Pag ay, iba na pala ang caliper nito. Ganito na pala ito, hindi na ito ganito. Yan, halimbawa, ay, hindi na pala ito 110, pang 125 na pala ang ano nito, caliper nito, Trinity na. So, palit, nabuksan mo na, natanggal mo na doon sa ano, or nasira na ng mekaniko. So, it's okay. Ilalagay ko lang dyan sa kasama ng mga ano na yon. Pag may magpapagawa, ikakabit yun siya. Pero hindi ko siya ibibigay sa mga, sa mga walk-in customers. Yun ang advantage at disadvantages kapag store lang or yung purely pang walk-in lang yung iyong shop. So, kapag pang walk-in lang, talagang make sure na talagang mapapamiliarize mo yung mga items or yung mga paninda mo para menos tayo doon sa return or exchange problem na yan. So, yung tatlong item na no return no exchange ako kapag once na nilabas na dito sa shop is yan yung hindi ko pinapayagan, yung CDI. Strict ako dyan sa CDI. Minsan nga, hindi ko talaga binibentahan pag hindi sigurado. Ano na lang po, siguro sa iba, hanap na lang po muna siguro kayo sa iba. Kasi, hindi po ako magre-refund. Hindi rin po ako mag-change ng any item once na ginamit at tinesting mo na po yung CDI. Siyempre sabihin, ma'am, hindi po namin iti-testing, titingnan lang kung magkapareho. Hindi nyo po yan mapapagana or hindi nyo malalaman kung okay or CDI talaga ang sira ng inyong motor kung hindi nyo yan isasalpak, kung hindi nyo yan ikakabit. So, once po na-grounded yan doon, matik lulubo yan. Paano ko ibalik dito na hindi ko mapansin na lumubo na pala? Halimbawa, ang daming customers, kagaya yan kanina, sila, wala ako dito sa store. May binalik daw na piston kit na use na. May bumili. Nung pagbigay, tapos pagbalik, sabi daw ng bumili, luma man po ang laman ng piston. Ng piston kit, ng piston ring. Sabi na, hindi rin nakapag-react ang asawa ko kasi hindi siyang nagbigay at hindi niya rin binuksan yung pagbenta doon. Siyempre, para malaman na ano ba tawag dito, na intact yun siya. Ngayon, ang sabi nung kasama dito, hindi niya rin tiningnan kasi sa packaging, kasi may ano yan sa labas, may nakasulat, halimbawa, Lifan 110, TMX 155, Standard Vine or 025 or 050, 075 sa labas. Basta't binigyan niya lang. Ngayon, bumalik, pagkaraan ng ilang minuto at sabi, gamit naman po yung nandito sa plastic, luma, bukas man po yan kanina nung pagbili namin. Kaya talaga, pinapractice ko dito, kahit ano pa yung nandyan, kahit black pa yan, hindi ko na, na-inform na ganun. Kahit ano yan, talagang nilalabas ko kahit na naka-sealed, tapos gustong tingnan, or pinapakita ko, binubuksan ko yan, to see na new at saka in good condition yung item. So, yun kanina, pinalitan nila, kasi pareho silang, asawa ko at saka bantay dito, pareho silang, walang proof na nilabas ng bantay sa box para ipakita na yun ang binibili niya na perfect in good condition. So, sabi naman ng bumili daw ay open na daw yun kanina at ang laman daw pala ay sira. So, hindi lang yan isang beses, nangyari sa akin long time ago sa bearing naman. At saka sa piston ring din doon sa main branch namin nangyari yan. Share ko yan sa inyo mamaya. And then CDI, and then ignition coil at ang regulator. Kasi yan ang madalas na, kunwari bibilhin lang, pero tetestingin lang nila yan. Pag na-testing na hindi pala ito ang sira, ibabalik sabihin, ay wag nilang kasi hindi pala yan te ang sira ng ng motor ko. Tinesting namin sa wala mang nagbago, ganun pa rin. So hindi po yan ang sira. Kaya yun. Hindi na ako nagbibigay hindi na ako yung nag-return exchange in other item kapag yun ang binili nila at nilabas na nila dito sa shop. So, yun lang. Thank you so much. Sana ay nasagot natin ang katanungan ni Sir Jap Pet Channel. Thank you so much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa ating pong YouTube channel at sa aking bagong YouTube channel at sa ating Facebook page. At ayan, pa-comment lang po kung may gusto po kayong pag-usapan dito sa ating channel. Bye-bye, see you in my next video!